Sa nakaraan na video natin ay natapos tayo ng walang hirap na naigapos ni Xiaoping si Nolan Duo at dahil dito gumamit na ng self-destruction technique si Miss Nolan dahil sa ginagawang ito ng Falco. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, matapos nga na gamitin ni Nolan ang kanyang self-destruction technique ay naganap ang napakalakas na pagsabog na siya rin naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang pagsabog na iyon ay himala pa rin na nakaligtas ang bayabas na si Xiaoping na ngayon ay hindi makapaniwala na talagang gumamit si Duo ng self-destruction para lamang daw makatakas sa pahirap. Gayunpaman, bagamat nagawa ni Xiaoping na makaligtas subalit sa isip-isip ng itlog ay kahit na ang blood puppet na kanyang isa sa tagapangalaga ng kanyang buhay ay hindi rin gayon halos mapanghawakan ang ginawang iyon ni Miss Nolan. Kaya nabanggit ng hangal na tila masyado ko siyang minaliit. Subalit laking pagtataka ni Xiaoping gayong may biglaang bumanggit ng kanyang pangalan na ito pala ay si Nolan Duo na muling nabuhay sa tulong ng ipinakain ni Liu ang mas-produce life-saving ni Little Dream na kung tawagin ay si Keida Kakon. Nang makabalik ang dalaga sa laban sa umubos sa halos lahat ng kanyang kamag-anak ay binanggit ni Miss Nolan Duo na sa 206 na miyembro ng pamilya Nolan at Liu. Naririto ako para sa lahat ng iyon upang maipaghiganti. Sabay ginamit na ni Nolan ang halos lahat ng kanyang chi upang i-activate muli ang isa pang destruction talisman upang sa gayon ay kahit paano maging mataas ang tiyansa na mapaslang ang Falco na si Xiaoping. Sa ginawa naman ni Nolan Duo sinabi ni Little Dream kay Bai na kahit na ang si Keida Kakon ay nagagawang maibalik ang physical na katawan ngunit ang sakit dulot ng pagsabog ay naiiwan pa rin. Ang iyong bagong disciple ay talagang mabangis. Subalit nang mapag-isip-isip ni Little Dream na halos lumamon ng apoy si Miss Nolan at dahil dito kinakailangan ng patuloy na mag-consume ng maraming si Keida Kakon kaya laking panghihinayang ni Little Dream gayong napakahirap raw gumawa noon. Nabanggit rin niya na masyadong sinasayang ni Miss Nolan Duo ang kanyang mga si Keida Kakon. Ngunit sinabihan lamang siya ng ating bida na hayaan mo na, gagawa na lamang kita mamaya. At si Leo naman ay muli ipinabatid niya kay Bai na ang pagitan ng lakas ni Duo at Xiaoping ay talagang malayo. Dagdag pa niya na kahit na matapos na umasa sa mga explosion talisman na ibinigay mo sa kanya, maaari lamang niyang masaktan si Xiaoping. At kapag naubusan siya ng mga kakuns, tiyak matatalo siya. Hindi ba talaga natin siya tutulungan? Ipinaliwanag ni Bai sa kanyang alagad kung bakit hindi ito gumagawa ng isang hakbang, gayong ayon sa ating bida na ang pangangatawan ni Duo ay medyo espesyal. Kailangan niyang patuloy na maranasan ang mga sitwasyon sa buhay at kamatayan para sa kanyang likas na pangangatawan upang ganap na maisaaktibo ito. Dagdag pa ni Bai na kapag matagumpay na naaktibo ang kanyang pangangatawan, hindi na magiging tugma si Xiaoping sa kanya tiyak yun. Gayon din ang ginagawa namin ngayon sa pagsira sa sarili at ang mga kakons ay sinusubukan na mapabilis ang proseso. Nang matapos sa pagpapaliwanag ang ating bida ay nasabi na lang ni Leo na gayong ikaw ang nagsabi niyan Master, hindi na ako magwo-worries pa. Bumalik muli ang ganap dito sa panig ng dalawang naglalaban, na kung saan nakakatakot ang enerhiya na ipinamamalas ngayon ni Nolan Duo. Dahil naman dito ay nakatikim ng panunuya ang dalaga kay Xiaoping gayong sinabihan niya si Nolan Duo na isa kang baliw. Sino naman ang hangal na makikipaglaban gamit ang pagpapasabog sa sarili? Sabay inis rin na inihayag ni Xiaoping na halos lahat ng blood puppet na aking refine ay halos maubos sa kagagawan mo. Subalit nang makita ng itlog ang napakalakas na enerhiya ni Miss Nolan base sa itsura nito ay nakaramdam na ng pagkabahala si Xiaoping gayong nararamdaman niya na ang kanyang mga blood puppet ay marahil hindi makatatagal sa oras na gawin muli ng dalaga ang kanyang pagpapasabog sa sarili. Sa isip-isip naman ni Nolan Duo nabanggit niya na ito na ang huling self-destruction talisman na ibinigay ni Master. Ngunit ngayon si Xiaoping ay nagtamo lamang ng mga minor na pinsala. Gayunpaman, bagamat sa katunayan ang agwat sa pagitan ng mga realms ay hindi pa rin masusukat. At itong si Xiaoping naman ay laking pangamba na sa mga oras na ito nang makita niya na muli na naman gagamit ng self-destruction si Miss Nolan Duo gayong hindi naman lingid sa kanya kung gaano makapinsala ang teknik na iyon. Subalit sa kasamaang palad, hindi na sapat ang spiritual power ng dalaga kahit upang gamitin lang sa pang-detonate ng self-destruction talisman. Na kahit sana ilang porsyento lamang ay pwede ngunit talagang wala na ayon kay Nolan Duo.
Na ipinagtaka na ni Xiaoping gayong bakit hindi pa rin sumasalakay ang kanyang kalaban hanggang ngayon. Subalit kanya rin napagtanto kung ano ang tunay na dahilan na ito ay dahil sa wala ng spiritual power ang dalaga. Sambit pa niya na talagang nagpapanggap ka pa rin na isang matigas wala kang kahihiyan. Sabay niya na sinalakay ang dalaga na walang hirap nga na niya napatamaan dahil tunay ay wala ng lakas si Nolan Duo kahit ang umiwas man lang. Matapos gamit ang blood puppet, iniutos ni Xiaoping na puwersahan kunin si Miss Nolan. Na siyang ginawa ng blood puppet na ngayon ay hindi na makapiglas ang dalaga sa kawalan niya ng enerhiya. Hanggang sa madala ito sa kanyang harapan mismo at gayong muli ay naigapo si Nolan Duo ay naging mayabang na naman si Xiaoping sa kanyang pananalita para murahin ang dalaga at tuyain sa pagkawalan nito ng spiritual chi. Dagdag pa ng bayabas na nilalang, kung base lamang sa iyong kakayahan hindi mo magagawa ang makapaghihiganti sa kahit sino sa buhay na ito. O kahit pa sa iyong susunod na buhay wala ka pa rin pagkakataon na magagawa iyon. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay bago ka mawala sa mundong ito. Ngunit bago niya ibinunyag ang kanyang planong sabihin ay lumabas sa katawan ng puppet ang ama ni Nolan Duo na ngayon ay binabanggit ang kanyang pangalan at sinasabi rin ito na Duo mahal ka nitong iyong ama. Na siya naman ikinagulat ng dalaga dahil sa pagpapakita ng kanyang tatay na matagal nang pumanaw. Hanggang sasabihin na ni Xiaoping sa kanya na itong aking blood puppet ay ginawa gamit ang dugo at laman ng iyong pamilya. Hanggang sa maisip ng hangal na si Xiaoping ang ginawang pagpapasabog ng dalaga kanina sa kanyang sarili kaya naisip niya rin na gawin ang larong iyon. Na siya nga nito ginawa sa ama ng dalaga na bagamat ito ay isa lamang imahinasyon subalit naapektuhan pa rin si Miss Nolan. Matapos niyang gawin iyon ay tuwang-tuwa ang itlog, sabay niya rin sinabihan si Nolan Duo na ano ang pakiramdam ng iyong masaksihan ang pagsabog ng isang tao. Masaya ba? Subalit hindi na kontento ang palko gayong kanyang pinakita rin kay Nolan Duo ang iba pa nitong kapamilya upang sa gayon daw ay makamusta siya ng mga ito. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dalaga ni hindi man lamang kumikilos o magbigay ng kahit anong saloobin sa kabila ng pagyayabang ni Xiaoping sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa panig ni Bai nang makita ni Little Dream ang mga kabaliwan na pinaggagawa ni Xiaoping ay nagmungkahi na ito sa ating bida na makialam sa laban ng dalawa at kanya raw itong tatapusin ng mabilis maging si Liu ay mas nababahala na rin ngayon. Ngunit mabilis na tumutol si Bai sa planong gawin ni Little Dream sa halip kanyang sinabi na ito ang pagdurusa ni Duo. Hindi tayo dapat makagambala. Sa oras na ito dapat kayo ay magtiwala sa akin at kay Miss Nolan. At muli bumalik ang kaganapan sa dalawang naglalaban na kung saan disappointed na ang loko gayong kitang-kita na wala ng lakas ang dalaga na makalaban pa. Gayunpaman, mas okay na ito ayon dito kay Xiaoping gayong ito na raw ang oras upang isama niya ang dalaga sa lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kamag-anak at tuwang-tuwa niya na aatakihin si Nolan Duo. At kinalaunan ay naging matagumpay ang kanyang ginawang pagsalakay sa walang malay na alagad ni Bai. At dahil sa pangyayaring ito ay medyo kinabahan si Bai at ang kanyang estudyante na si Yu ay napanganganalang matapos masaksihan ang nakakaawang sinapit ng kanyang junior sister sa kamay ni Xiaoping. Ngunit matapos naman ang pag-ataking iyon na nagdulot muli ng pagkapaslang ni Nolan Duo ay muli na namang nabuhay ang dalaga subalit ngayon ay may kakaibang nangyayari na sa kanyang katawan kung saan tumama ang espadang dugo ng bayabas na si Xiaoping. Subalit ang mas nakakagulat ay ang nangyari sa kamay ng mayabang na sect leader gayong nakarma ito sa kanyang ginawa dahil sa hindi niya maintindihan ang abnormalidad na sinapit ng kanyang kamay. Habang itong kanyang dapat papatayin ngayon ay bukod sa muling pagkabuhay ay tinubuan ng pakpak. Na marahil ito ang binabanggit ni Bai na kailangang maranasan ni Nolan Duo ang pagkamatay at muling pagkabuhay upang sa gayon ma-activate ang tunay nitong kakayahan. Nang plano sana magsalita ang bayabas niyang kalaban ngunit di na iyon nagawa ni Xiaoping gayong umatake na si Nolan Duo pero nakaiwas pa rin ang loko dahil sa mabilis na paggamit niya ng Immortal Escape. Matapos maiwasan ang pagsalakay ni Nolan Duo nagkaroon na ng pagkakataon si Xiaoping para alamin sa kanyang ancestor kung ano ang nangyayari sa kanyang kamay na ngayon ay natutunaw. At di rin sukat akalain ni Xiaoping na magagawa talaga daw siyang mapinsala ng alagad ni Bai. Sa kanyang tanong agad na ipinaliwanag ng ancestor na ito ay dahil sa pag-awaken ni Miss Nolan sa yin profound na nakalason sa meridian ng unggoy. Bukod pa agad rin iniutos ng ancestor na alisin sa kamay nito ang singsing kung hindi ito ay tuluyang malalason.
Idinagdag rin ng ancestor kay Xiaoping na sa iyong kasalukuyang paglilinang, hindi sapat ang iyong lakas upang pigilan ang profound yin toxin. Kung talagang ayaw mo pa mamatay, mas mainam na dapat gamitin mo na ang iyong lahat ng trump card. At dahil sa nalaman na ni Xiaoping na siya ay na-poison, ay kanyang isinumpa na pagbabayari niya si Nolan Duo dahil sa kanyang tinamong pinsala na ito. Upang gawin iyon ay ginamit na ng itlog ang Life Essence Blood Band Sword Technique. Sabay umatake ng may buong lakas sambit pa niya habang ginagawa ang pag-atake ito na raw ang oras ng pagkapaslang ni Miss Nolan Duo. Ngunit sa halip na matakot ang dalaga hindi iyon ang nangyari bagkus sumugod pa ito. Sa mismong kinatatayuan ng mayabang niyang kalaban na nagulantang matapos niyang mamatan ang papasugod na si Miss Nolan. At halos hindi na masinagan ang naganap dahil sa kapal ng alikabok sanhi ng pagsalakay ng dalaga na hindi maitatangging nag-level up na ang kanyang pisikal na lakas mula nang mag-activate ang tunay niyang kakayahan. Gayunpaman, sa tulong ng Blood Puppet kahit paano ay talagang nagawa pa din ng loko ang protektahan ang kanyang sarili laban dito sa nagwawalang dalaga subalit dahil sa pagkapuot ni Nolan Duo sa pumaslang sa kanyang pamilya ay patuloy lang na umatake kahit na may barrier ang kanyang kinakalaban. Sa isip-isip naman ni Xiaoping ay kanyang nasabi na ang Blood Puppet ay malapit na mawasak kung magpapatuloy ang ginagawang ito ni Miss Nolan Duo. Dahil dito ay palihim na humingi ng tulong ang palko sa kanyang ancestor na gumagabay sa kanya mula pa noon upang sa gayon ay matakasan ang nagwawala niyang kalaban. Ngunit hindi talaga tumigil si Nolan Duo sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay napatigil rin ang dalaga sa walang humpay nitong pagsuntok. Dahil sa wala na palang buhay ang hangal niyang kalaban na si Xiaoping gayong tuluyan ng napaslang ang loko subalit mula sa nawasak niyang ulo ay makikita naman na patuloy pa rin ang enerhiya ng singsing. Hanggang sa magsalita rin ito upang sabihin kay Nolan Duo na Little Miss, bagamat nawasak mo na ang ulo nito ngunit parang hindi ka pa rin masaya. Naikinabigla naman ang alagad ni Bai gayong hindi niya sukat akalain na may singsing na kayang magsalita. Pero hindi pa man natatapos ang ancestor sa pagbibigay nito ng saloobin ay naging marahas ang disciple ng ating bida gayong naging agresibo ito sa pagsalakay. Napabuntong hininga ang matandang ancestor sa planong ito na pag-atake ni Nolan Duo sambit rin niya na ang mga bata dapat ay hindi maging mayabang. Bago pa tumama ang suntok ni Miss Nolan ay nagpakitang gilas ang matanda gayong ginamit nito ang marami nitong dugo. Kaya hindi naging matagumpay si Nolan Duo sa plano nitong salakayin ang natitirang bahagi na katawan ni Xiaoping. Gayunpaman, bago pa ang dalaga tuluyan lamunin ng Blood Puppet ay to the rescue na ang ating bida gayong batid niya na ibang usapan na ito dahil sa pakikialam ng ancestor. Gamit ang 3-star Divine Talisman Instant Transmission ay nasalo ni Bai ang bago nitong alagad nang makita naman ng dalaga na ito ay ang kanyang master agad niya na binanggit na master na gawa ko na. Tugon agad ni Bai na oo, magaling ang ginawa mo ngayon. Sabay sinabihan ng ating bida si Nolan Duo na siya na ang bahala lumaban ngayon sa misteryoso na nilalang na nakakubli sa singsing. Habang nasa bisig pa ni Bai ang alagad nito ay nagpakitang gilas naman ang ancestor ng Blood Sword Palace bukod pa dyan ay lumantad na rin ito gamit ang physical na katawan ng napaslang na si Xiaoping. At gayong hanggang sa kalangitan ay nakaabot ang dugo ng ancestor. Ay nagsanhi na ito ng pag-ulan ng mapulang likido. Nalaking palaisipan kay Moran na kung ito daw ba ay isang heavenly phenomenon. Nang marinig ni Moshi ang binabanggit ng kanyang sister na heavenly phenomenon na base sa kanyang nalalaman ang maari lamang makapagpamalas ng gayon ay ang nasa antas lang ng Venerable Realm. Mabilis na bumalik ang eksena dito sa tunay na Lord ng Blood Sword Palace ang ninuno na si Zhu Watchen subalit wala nakatala kung ano ang antas na ng kanyang lakas. Na marahil tama ang hinuha ng dalawang babae mula sa Mo family na ito ay isa ng ganap na Venerable Realm. Nang makita naman ng old man na si Bai na ang haharap ngayon sa kanya, ay mayabang niya na tinatanong ang ating bida na may lakas ka na ba, bata? Na tila nakalimutan na kung paano winasak ni Bai ang kanyang sekta gamit lamang ang isang pagsuntok. Kung titingnan mula sa malayo ay kitang-kita kung gaano naging mapula ang kalangitan sa lawak ngayon ng nasasakop ng dugo ng old man. At pagkatapos, inis na tinanong ni Ancestor Zhu Watchen ang ating bida kung bakit raw winasak ni Bai ang bundok na kung saan nakatayo ang kanyang Blood Sword Palace bukod pa ay talagang inubos ni Bai ang lahat ng kanyang mga alagad.
At para makaganti sa sinapit ng kanyang mga alip-oras ay sinubukan ng matanda na gumamit ng isang pamamaraan gayong ang buong lugar naman ay nasa kanyang mga palad ngayon. Ngunit naging alisto si Bai dahil para maprotektahan niya ang kanyang mga alagad ay ipinatawag muli ang kanyang anino upang sa gayon ito ang magpoprotekta sa mga dalaga habang siya naman ay haharapin ang pangit na matanda. Nang kasama ni Naliw ang bago nitong junior sister na tanong niya ang kasalukuyang lagay nito kay Little Dream. Ngunit hindi naman nababahala si Little Dream sa halip sinabihan niya lang si Yu na walang magiging anumang problema dahil sa kasama naman nila daw si Bai. At malamang maya-maya lamang ay magigising na rin siya. Mabilis na bumalik muli ang eksena dito sa panig ni Zhu Watchen na kung saan kasalukuyan na binabanggit ng old man sa ating bida na bakit napaka-mabisyo mo Bai Luchen. Para sirain ang aking ipinamanang palasyo hindi ka ba natatakot sa tinatawag na karma? Napatawa na lang si Bai sa nasabing iyon ng old man tungkol sa salitang karma tapos ipinahayag ng ating bida na ako ang iyong magiging karma. Sabay tanong ni Bai kung saan daw ba narinig nito ang lumang linyang iyon. At pang-aasar din na binabanggit ng ating bida sa ancestor na ang gusto ko lamang naman ay ang mapaslang kita at ginaya rin ni Bai ang ginawang pananakot ni Xiaoping sa kanyang bagong disciple na si Nolan Duo gayong bumuo ang ating bida ng mga puppet na siya nitong ginamit at pinalitaw sa mismong blood ng pangit na matanda. Na siya naman ikinagulat ng old man gayong naglabasan ng mga maliliit na bersyon ni Bai. At nang tuluyan ng nakakapit ang mga dummy bomb sa katawan ni Zhu Watchen ay ito na ang tamang oras para gamitin naman ang explosion talisman na nakatanim sa lahat ng Little Bai Luchen. At gaya nga ng inaasahan ay naganap ang kahindik-hindik na pagsabog na nangyari sa lugar na kinaroroonan ni Ancestor Zhu Watchen. Ayon naman dito kay Mo Shi matapos niyang masaksihan ang nangyaring pagsabog ay kanyang nabanggit na bagamat pareho silang gumamit ng parehong talisman, gayunpaman ang kanyang paraan ay mas malakas kaysa kay Duo. Talagang si Professor Bai ay napakalakas. At ang kanyang sister naman ay nagbigay ng marka sa ating bida ng 10 sa kanyang talaan ito ay marahil matapos rin niyang makita kung gaano ka-epektibo ni Bai pagdating sa pakikipaglaban. Maya-maya pa sa hindi inaasahan ay may isang dummy ang tumalsik malapit sa kinatatayuan ni Mo Shi na agad rin niya nakita gayong nagdulot ito ng ingay ng bumagsak. Kanya ito kinuha sabay tinawag ang kanyang ate na Moran, upang ipaalam kung anong bagay ang kanyang natagpuan. Nang makita ni Moran ang bagay na hawak ng kanyang sister ay hiniling nito kay Mo Shi na dalahin sa kanya para ito ay matingnan. Nang ito ay nasa kanyang mga kamay na agad ito sinuri gamit ang magnifying glass sa ilang sandali pa ay inihayag na ni Moran na ang mga larawang inukit ay buo pa rin. Hindi tulad ng nakita ko sa mga aklat aralin. Tanong naman ni Mo Shi kay Moran na kung ito daw ba ay maaari pang sumabog. Ukol sa kung ito ay maaari pa na sumabog sa palagay ni Moran na gayong ang mga inscription na ginamit upang ma-trigger ang talisman ito ay nagamit na kaya hindi na ito dapat sumabog muli. Ngunit hindi gayon kasigurado si Moran sa kanyang mga pagsusuri. At gayong kapos sa kaalaman si Moran na pagpasyahan na. Lamang niya nadalahin ito sa kanilang kagawaran para masuri ng higit pa gayon din ay tiyak raw na may matutuklasan ang kanilang mga talisman master ng kanilang pamilya sa bagay na ito. Bagamat ang ilang dummy ni Bai ay nakarating kung saan-saan subalit ang iba naman ay naiwan at nanatiling nakadikit kay Zhu Watchen na hindi rin nagawang mapaslang ng ating bida sa kabila ng malakas na pagpapasabog ni Bai. Gayunpaman, ngayon ay inis na inis ang old man sa sinapit niyang iyon. At inihayag rin ng old man na talagang ipinahihiya mo ako habang sa kanyang likuran ay bumuo na ito ng kanyang armas na gagamitin. Hindi na nagsayang pa ng oras dahil sa agad niya inatake si Bai. At ang ating bida naman ay nakuha pang inisin ang sinaunang nilalang. Ngunit dahil sa hindi naging epektibo ang explosion talisman na unang ginamit ng ating bida para mapuksa ang bayabas na great ancestor ng Blood Sword Palace ay napilitan na gamitin ni Bai ang may 4 na antas na sagradong talisman. Upang sa gayon makalikha ng immediate slash. Dahil dito ay nawala ang kaiabangan ng old man matapos niyang malaman kung anong klaseng talisman ang kasalukuyang ginagamit ni Bai. Sa ilang saglit nga ay tuluyan ng tumama ang mabilis na paghiwa ng ating bida ni hindi na nagawa pa makaiwas ang old man gayong kisap mata lang ay nasulo ng kanyang buong katawan ang pag-ataking iyon. At pagkatapos, makikita ang pira-piraso na nahuhulog ang parte ng hangal na great ancestor. Nang ito ay nasa lupa na mabilis na lumapit si Bai upang tiyakin kung talaga bang naging matagumpay ang kanyang pag-ataking iyon.
Magandang balita, gayong natiyak na ng ating bida na wala na talagang buhay ang old man sa kanyang pagsusuri dito. Pero, bigla nagsalita si Leo upang sabihin sa kanyang master na hindi pa talaga nagtagumpay ito sa pagpaslang sa sinaunang nilalang. Ngunit ayaw ito paniwalaan ni Bai gayong nasuri nga niya ito sa halip sinabi niya lang sa kanyang disciple na hayaan mo muna akong sunugin ang bagay na ito dahil ayaw ko ng maruming kapaligiran. Subalit mabilis na itinuro ni Little Dream dahil kanyang napansin na tila talagang buhay pa ang old man. Dahil dito ay napatingin na muli si Bai sa kinaroroonan ng ancestor na kanya nga nakita na talagang buhay pa nga ito kahit wala na ang physical na katawan. Napasabi na lang ang ating bida na talagang ang itlog na ito ay parang isang ipis. Gayunpaman, inihayag ni Zhu Watson sa ating bida na ang kanyang willpower projection ay tinatanggap na ang pagkatalo. Gayong marahil batid na ng old man na kahit ano pa ang gawin niya ay wala talaga laban sa ating bida bukod pa dyan ay wala na rin itong katawan na maaaring masaniban. Naagaw naman ang pansin ni Zhu Watson sa mga disciple ni Bai na nakasakay sa flying boat. Sabay inihayag rin ng old man na dahil sa pinatay mo ang aking tanging alagad gagawin ko rin ito sa isa mong alagad. At sa isang iglap nga ay mabilis itong sumalakay na tanging ang nagawa niya ng kalokohan ay ang abala sa pagkain na si Little Dream gayong ang dalawang dalaga ni Nolan Duo at Liu ay naprotektahan ng anino ni Bai. At tuwang-tuwa ang matanda gayong inaakala niya na matagumpay ang ginawa niyang iyon. Panunuyari na binanggit ng old man na ano ang pakiramdam na mawalan din ng isang alagad habang ang demon na kanyang sinalakay ay nainis lang sa ginawa niyang ito. Para sagutin ang pagyayabang ng old man umakyat na si Bai sa flying boat sabay inihayag na old man itigil mo na ang mga trick mo na iyan. Ngayon ay patayin mo siya iyon ay kung talagang magagawa mo. Gayong sa oras na ito ay muli na namang nag-activate ang cicada cocoon upang muling buuhin ang napinsalang katawan ni Little Dream. Na ikinagulat ng baliw na matandang lalaki dahil hindi niya sukat akalain na sasabihin yun sa kanya ni Bai. Maya-maya pa ay muli na nga nakabalik si Little Dream sa eksena at inis na inis sa old man gayong bakit daw siya ang sinalakay nito gayong hindi naman raw siya isang alagad ni Bai. Dahil sa natuklasan na iyon ng old man ay hindi na ito nakapagsalita sa kahihiyan bukod pa ay palpak rin ang kanyang ginawa na pag-atake dahil sa mabilis rin na buhay ang inakala niyang alagad ng ating bida. At nakatikim rin ng mga masasakit na salita ang matandang lalaki kay Little Dream na hanggang sa ngayon ay panay pa rin ang pagbubunganga. Para ipabatid dito na bagamat ang gaya ko na isang Demon Empress ay hindi nagpapakita na aking tunay ng lakas kaya gayon na lang ang gagawin mo sa palagay mo ba ay hindi ako marunong magalit. Dahil sa nawalan ng itlog ang old man ay mabilis ito tumakas ngunit habang lumilisan ay nagawa pa na yabangan si Bai gayong sinabi niya na maghintay ka lang Bai Luchen. Sa oras na makuha ko na ang aking tunay na katawan, hahatiin kita sa maraming piraso. Ngunit binanggit lang ng ating bida na iyan ay ang nasabing isang stereotypical villain dialogue. Ngunit si Little Dream ay hindi pa rin makamove on hanggang ngayon gayong tuloy-tuloy pa rin ang pagrereklamo nito gayong may nasayang na naman daw siyang isang cicada cocoon sa kagagawan ng sinaunang nilalang. Paalis na sana ang pangkat ng ating bida para umuwi subalit nang makita niya muli ang dalawang babae na gumagamit ng hidden talisman at gayong isa ito sa kaibigang pamilya ng ating bida ay tinawag na niya ito. Upang sabihin na kayong aking dalawang kaibigan mula sa pamilyang mo, kung wala na kayo gagawin pa dito marapat na dapat na kayong umalis. Dahil ang mga tao mula sa Immortal Alliance ay maya-maya lamang tiyak na makararating na rin sila dito. Dahil dito ay napasabi na lang si Moshi na sis, tila bistado na tayo. Tugon ni Moran na sinabi ko sa iyo na imposible sa isang tao na dalubhasa tulad niya ay hindi talaga naramdaman na tayo ay naririto. At gayong base sa pananalita naman ng ating bida na walang halong banta kaya lumabas na rin ang dalawang dalaga. At sabay na rin nagpakilala sa ating bida at binanggit ang kanilang pangalan na Moshi at Moran na mula sa Guangling Palace ng Mo family. Gayon din ay nagpakitang galang ang dalawa sa ating bida na nararapat gawin sa isang instructor. Sa paglantad ng dalawang dalaga bumaba muna si Bai para makipag-usap at kanya rin sinabi na hindi na kailangan masyadong magalang. Sa katunayan ang inyong family head ay isa sa aking kaibigan mula pa noon bukod pa dyan sa totoo lang inalagaan niya ako noong ako ay bata pa. Dahil sa nabanggit na iyon ni Bai ay nais linawin ni Moran kung ang kanyang lolo raw ba ay talagang kilala nito.
Magiliw na tumugon ang ating bida at kanyang inihayag na ang old man na iyong lolo ay bumili ng kaunting mga talismans mula sa akin 1 dekada na ang nakalilipas. Maaari mo siyang tawaging isa sa aking mga dating customer. At dagdag pa ni Bai, curious lamang ako sa inyong dalawang binibini kung bakit kayo ay naririto ngayon sa Bloodsword Palace, maaari ko bang malaman kung ano ang inyong dahilan? Hindi naman naglihim si Moran kung bakit sila ay naririto ngayon, gayong kanyang inihayag sa ating bida na pinaslang noon ni Xiaoping ang buong pamilya ng aking matalik na kaibigan. Ang dahilan kung bakit ako ay narito upang maghigantay sana sa kanya. Subalit si Mo Shi tila natatakot na malaman ng kanyang lolo ang kanilang ginawang ito dahil sa sinabi niya sa ating bida na kinaladkad niya ako dito. Mangyaring huwag sabihin sa aking lolo ang tungkol dito, Instructor Bai. Subalit si Miss Moran ay nag-blast on ang pagmumukha, gayong inakala ng dalaga na ginawa ito ng ating bida para malutas ang isa niyang malaking problema. Napangiti na lang si Bai sa sandaling masabi ni Moran ang pag-aakala nito, sa halip kanya na lang inihayag na kung yun ang kaso. Ipauubaya ko na sa inyong dalawa na hawakan ang mga labi ng Bloodsword Palace mula sa outer court. Ngunit palihim naman na nabanggit ng ating bida sa kanyang isip na ang dalawang may lakas lamang ng Golden Core ay susubukan na lumaban sa isang may lakas ng Nascent Soul Realm. Kahit na ang pamilya ng Mo ay malakas, ang dalawang ito ay tiyak mawawala ng isang paa o dalawa kung hindi pihado sila mamatay. Ang mga binibini na ito ay talagang naghahanap lamang ng kanilang ikapapahamak sa sarili. Gayong wala na ang matinding banta sa lugar na ito ay nagpaalam na ang ating bida kila Moran at Mo Shi. Ipinaaabot na lamang ni Bai ang pagkamusta nito sa lolo ng dalawang babae, gayong oras na upang bumalik ang ating bida sa academy. Namagalang naman na nagpaalam ang dalawa sa ating bida. Nang makaalis na ang kupunan ni Bai ay agad na sinabi ni Mo Shi sa kanyang sister na sa aking palagay, sister, dapat mo nang alisin si Instructor Bai sa iyong maliit na notebook, tiyak ko na hindi mo makukuha ang kanyang puso. Sa pahayag na iyon ni Mo Shi ay namula muli ang pisngi ni Moran, sabay binigkas na ano ba ang iniisip mo. Upang mataliwas ang usapan, pasigaw na iniutos ni Moran na hanapin na lamang nila ang Dongshu Ring. Ang tungkol naman sa aking notebook, ito ay aking pinagtatalaan ng mga young talent na inaprubahan ko, hindi ito gaya na kung ano man yang iniisip mo. Ngunit talagang tila curious si Mo Shi, gayong kanyang nais alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga marka sa tabi ng mga pangalan ng mga nakatalan na young talent. Ngunit inis lang na binanggit ni Moran na manahimik ka. Sa kabilang banda sa kasabay na oras, na kung saan ay kasalukuyan na naglalakbay ang ating bida kasama ng mga alagad nito. Na itong si Little Dream ay panay ang parinig na bakit ba hindi pa tayo umuwi sa bahay. Pagod na ako at paulit-ulit niya itong binabanggit hanggang sa naiinis na si Leo sa dami ng reklamo nito. Kasabay rin nito ang pagpapakita ng system ni Bai. Dahil sa ito na ang oras upang i-congratulate niya ang kanyang host sa pagkumpleto nito ng world mission. At upang ibigay na rin ang gantimpala ng ating bida na ang unang gantimpala ay mag-increase ang host ng spiritual energy upper threshold ng 5%. Pangalawang gantimpala, makatatanggap ang ating bida ng Great Yin Poison Mantra. At ang pangatlong gantimpala ay ang Great Yin Entanglement Whip o isang latigo. Ngunit hindi naging maligaya si Bai sa mga rewards na kanyang natanggap, gayong kanyang sinabihan ng system na parang ang gantimpala na ito ay pinasadya na ginawa para kay Nolan Duo. Ang aking sariling gantimpala ay napakaliit. Gayunpaman, hindi na nagawa pa na makapagreklamo ang ating bida dahil sa may namataan itong messenger ng academy. At nang makarating ito, iniulat ang academy mission kay Bai Luchen na kailangan itong kumatawan sa paaralan at dumalo sa Tianjin City ng Ling Family Ball. Sa kautusan na iyon ay mabilis na nag-counterflow ang ating bida upang sa gayon ay gawin ang kautusan ng academy. Nalaking pagtataka ni Little Dream gayong bakit na bago ang landas na kanilang tinatahak, kaya agad niya tinanong si Bai kung saan sila pupunta dahil ang buong akala niya ay pauwi na sila ngayon. Mabilis naman na tumugon ng ating bida upang sabihin na may pagbabago sa plano, dahil sa ipinadala ako ng paaralan sa isang misyon sa Tianjin City, doon tayo pupunta ngayon. Subalit hindi ito matanggap ni Little Dream, sa halip iginigiit niya na nais ko na makauwi. Gayon din sinabi niya na ito ay isa ng sa pilitan na overtime. Gayunpaman panunuya, na binanggit ng ating bida na ni kahit kailan naman hindi ako nagbigay sa iyo ng sahod magmula sa simula.
Dahil dito ay nakatikim ang ating bida ng mga pangit na salita kay Little Dream sabay rin niya na nais ipakita kay Liu kung anong pag-uugali ang mayroon ang master nito. Ngunit ang dalaga na palagi nakasuporta sa kanyang master ay sa halip na kampihan nito si Little Dream bagkus ninis pa ito sa ingay ng Demon Empress. Bago matapos ang chapter ipinakita kung paano ginagawa ang Cicada Cocoon na napakalaking tulong pagdating sa pakikipaglaban. Una, kailangan na magpatak raw ng blood essence. Dahil ang kanyang dugo ay may kakayahan na makabuo ng isang cocoon. Makalipas ang 10 araw ay mabubuhay sa loob nito ang Little Meng. Si Little Meng ay lalabas at hihiwalay sa cocoon. Matapos makalabas si Little Meng ay kailangan naman niyang matahi muli ito ang cocoon matapos makalabas. Ngunit ang Little Meng ay tumatagal lamang ang kanyang buhay sa loob lamang ng 1 araw. At iyon ang proseso kung paano nagagawa ni Little Dream ang kanyang mga reviving mode o Cicada Cocoon. Matapos na magpakahirap ang mga Little Meng ay kukunin naman ito ni Little Dream sa kanyang maliit na bersyon upang ilagay sa isang sisidlan subalit madalas hindi ito nauunawaan ng mga Little Meng. Gayunpaman, tinatakot lang ito ni Little Dream at ipinaliliwanag kung ano lang ba silbi nito. Iniuutos rin ni Little Dream sa mga Little Meng na puntahan si Blackie gayong natutuwa si Blackie sa tuwing dumarating ito. At nagiging malapit sila sa isa't isa at masayang magkasama na naglalaro sa loob ng 1 buong araw. Abangan sa susunod nating video, malalaman natin ang magaganap na diskusyon ng lahat ng Qinghong Academy instructor matapos na ipadala nila ang ating bida sa Tianjin City sa isang kilalang pamilya doon ang Lin family. Nabagamat nababahala ang mga instructor sa kakayahan ng ating bida na humarap sa kilalang pamilya ngunit malaki pa rin ang tiwala ng kanilang headmaster kay Bai. Makararating na rin ang ating bida sa lugar ng Tianjin City. At kung paano ito pakikitunguhan ng patriarch ng Lin family at ang manyakol nitong panganay na anak. Ang lalaking sakim sa babae dahil sa planong mapa sa kanya ang 2 dalaga na alagad ni Bai. Ang masamang plano ng mag-ama dahil sa plano nilang ipaalam sa Bloodsword Palace na naririto si Nolan Duo-Duo ngunit sa hindi nila nalalaman ay barado na sa mapa ang ipinagyayabang nilang kagawaran. Bukod pa ay ang ibibigay na silid sa kupunan ni Bai ang maruming mabaho, at maalikabok ng silid marahil upang ipakita kung gaano hindi nagustuhan ng Lin family ang instructor na ipinadala ng Qinghong Academy. At sa susunod rin nating video ay tutulungan ni Bai si Nolan Duo-Duo sa paglililang nito. Dahil naman sa pagiging malambing ni Nolan Duo-Duo kay Bai. Sa udyok ni Little Dream na malapit ng maagawan ito ng master kaya naman agad nagagawa ng aksyon ang dalaga upang sa gayon hindi mangyari ang bagay na iyon. At paano gagamit ng pandaraya ang kanilang grupo sa pagpapalipad ng lantern?